Ma, gutom na ako. Malambing na sabi ni Trina habang hinihila ang laylayan ng bestida ng inang si Vina. Hindi siya pinansin agad ng kanyang mama. Nakaupo lang ito sa monoblock chair, nakatungo habang hawak ang cellphone. Parang pagod kahit wala naman siyang ginawa buong araw. Yon ang naiisip ni Trina. Pero hindi niya yun kini-question. Sa murang isip niya, yun ang normal. Kung ano ang ginagawa ng mama niya, yun din ang tama. Kaya tumabi siya rito. Umakyat sa katabing upuan at gaya ng mama niya, tumunganga rin siya sa kawalan. Wala ang mga kapatid niya dahil pumapasok ang mga ito sa school. Ma, ulit niya at mas mahina na ang boses. Napabuntong hininga si Vina saka siya sinulyapan. Hintay ka lang, mamaya na. Tumango si Trina kahit hindi niya alam kung gaano katagal ang mamaya ni Vina. Sanay na siya roon. Madalas nga na hindi nakakakain ng almusal pagpasok ang mga kapatid niya. 4 na taong gulang pa lang siya, pero kabisado na niya ang ganoong eksena. Kapag tahimik ang mama niya, dapat ay tahimik din siya. Kapag nakahiga ito, dapat nakahiga rin siya. Kapag walang ginagawa, wala ring gagawin. Idol ni Trina ang mama niya. Sa maliit niyang mundo, si Vina ang pinakamaganda, pinakamalakas, at pinakaimportante sa lahat. Halika nga rito. Maya-maya'y tawag ni Vina. Agad nang umiti si Trina. Bumaba siya sa upuan at tumakbo papunta rito. Kandong! Ngumiti si Vina sa kanya at kinandong naman siya. Kulit mo talaga. Doon na siya nanatili. Paborito niyang dumikit at sumiksik sa kanyang ina. Pakiramdam ni Trina, ligtas siya sa ganoong pwesto. Nang dumating ang hapon, sa labas, naririnig niya ang boses ng mga kapatid. Ate, ako na sa tubig. Huwag kang mandaya. Ma, si kuya oh. Sunod-sunod ang tawag pero hindi kumikibo si Vina. Tumigil kayo dyan. Sigaw nito mula sa loob ng bahay. Mga pasaway kayo. Sige, magsigawan at magpatayan na kayo dyan. Bigyan ko pa kayo ng tig-isang kutsilyo. Ngumuso lang si Trina. Medyo kinakabahan siya kapag galit at sumisigaw ang mama niya. Nagmumura pa at walang pakialam kahit makasakit ng damdamin. Kaya palagi siyang nagpapakabait. Inaayos ni Trina ang ugali niya para hindi siya nito mapagalitan. Niyakap ni Trina ang leeg ng ina nang kumalma siya. Lalo siyang sumiksik. Pakiramdam niya, siya lang ang gusto nito. At hindi niya yun kinu-question. Ma, saan tayo pupunta? Mahigpit ang hawak ni Trina sa kamay ni Vina habang naglalakad sila sa terminal. Maingay at maraming tao. Iba sa probinsya, sa liblib na baryong mayroon sila. Sa Maynila, sagot ni Vina habang hawak ang kanyang kamay. Isinama kita para may kasama ako, saka ayokong iwan ka sa bahay. Ang bata mo pa, baka ano mangyari sa'yo? Umiiyak ka rin kapag hindi ka kasama. Bahagyang bumungis-ngis si Trina. Hindi alam ni Trina kung ano ang Maynila. Para sa kanya, parang ibang mundo yon. Isang lugar na lagi niyang napupuntahan kasama ang mama niya. Pero hindi niya alam kung bakit. Bakit hindi kasama sila ate, saka sila kuya? Makulit na tanong ni Trina. Saglit na natigilan si Vina, pero agad din itong sumagot. May iwan sila kasi hindi naman pwedeng kasama sila lahat. May gagawin tayo, saka babalik naman tayo sa atin. Nandun ang lola ninyo kaya may mag-aalaga pa rin sa mga yon. Tumango si Trina kahit hindi niya naiintindihan. Ang mahalaga, kasama siya. Sa isip niya, espesyal siyang anak ng kanyang mama. Habang nasa bus, nakasandal siya sa balikat ni Vina. Nakapikit pero gising. Nararamdaman niya ang bawat galaw nito, ang bawat paghinga. Ma, bulong ni Trina. Ano, favorite mo ba ako? Tumawa ito at marahang hinaplos ang buhok niya. Oo naman,
Ngumiti si Trina kahit nakapikit. Gustong-gusto niya yon na marinig bilang isang bata na sanay na nakadikit sa kanyang mama. Alam niya na siya ang paborito at wala nang masasaya pa roon. Pagdating nila sa Maynila, ibang-iba ang paligid. Mas maingay, magulo at masikip. Pero hindi natatakot si Trina. Basta hawak niya ang kamay ng ina. Alam niyang okay lang ang lahat. "Doon tayo," sabi ni Vina, sabay turo sa isang maliit na apartment. Pagpasok nila, may lalaki na agad na sumalubong. "Nandito na kayo," nakangiting sabi nito. Biglang lumiwanag ang mukha ni Vina. Ibang ngiti yun. Hindi yon ang ngiti nito kay Trina. Mas masaya at parang mas may buhay ang mama niya. "Bumati ka kay Tito Deo mo," utos ni Vina sa kanya. Kumaway lang siya ng kaunti. Mga 3 beses pa lang yata siyang nakakapunta sa apartment ni Tito Deo. Kilala niya man, mahiyain pa rin talaga siya. Masaya siya kapag nandito sila. Iba ang aura ng mama niya. Hindi galit at hindi tahimik. Parang buhay at palaging masigla. "Miss na kita," sabi ni Deo kay Vina. Mahinang natawa si Vina. "Drama mo." Pero nakita ni Trina ang saya at kilig sa mga mata ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit parang iba ang pakikitungo ng mama niya kay Tito Deo kumpara sa kanila. Pero hindi niya pinapansin. Bata pa siya at ang alam niya, masaya ang mama niya dito. Kaya masaya na rin siya. Nang sumapit ang gabi, madilim ang kwarto. Katabi niya ang kanyang mama sa higaan. Pero nagising na lang siya na nasa foam na pala siya sa sahig. At ang nasa tabi naman ng kanyang ina ay si Tito Deo. Lamig na lamig siya dahil sa aircon. Tahimik sana pero may mga tunog siyang naririnig. Mahinang usapan at mga ungol na hindi niya maintindihan kung para saan. Napadilat si Trina ng kaunti. Nararamdaman niya na may gumagalaw. Paglingon niya, nakita niya sa likod ni Vina si Tito Deo at parang hinihingal. At ang mama niya parang nayayanig, parang nasasaktan. Kinabahan siya bigla. Hindi na siya nagsalita at pumikit na lamang ulit. Pero hindi siya nakatulog agad. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa murang isip ni Trina, hindi niya yun mabigyan ng pangalan. Kaya kinalimutan niya na lamang. "Saan kayo pumunta ni Mama?" Tanong sa kanya ni Ate Joy nang makauwi sila. Sinagot niya naman ang nakatatandang kapatid. "Sa Maynila, pinuntahan namin si Tito Deo." "Tito Deo? Sino yon?" Kunot noong tanong nito. Nagkibit balikat si Trina. "Hindi ko alam. Basta pumunta kami sa bahay niya. Doon kami natutulog. Pinapakain niya kami ng masasarap na pagkain." "Masarap na pagkain? Umaalis na lang kayo bigla ni Mama. Hindi kayo nag-iiwan ng budget dito. Kailangan pang mangutang ni Lola sa tindahan." Siya naman ang kumunot ang noo. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng kanyang ate. Ang alam niya lang, masaya siyang sinama ng kanyang mama. Nagpatuloy pa si Ate Joy. "Saka sinong Tito Deo ba yon? Bakit siya pumupunta ron? Anong ginagawa nila ni Mama?" Inalala naman ni Trina ang mga ginawa nila sa Maynila. "Doon kami natutulog. Pinapasyal niya kami tapos pinapakain sa labas. Kapag gabi, minsan nagigising ako magkatabi na sila. Tapos gumagalaw si Tito Deo sa likod ni Mama." Mas lalong sumama ang timpla ng mukha ng kanyang ate. "Ano? Anong nakita mo?" Napakamot si Trina ng ulo. "Ewan ko, ang dami mo namang tanong, ate." Hindi niya alam kung para saan ang reaksyon na yon. Hindi niya na lang masyadong inunawa. Sumasakit lang ang ulo niya. Pero isang araw, nagulat na lang siya nang sinisigawan na ni Ate Joy si Vina. "Mama, ano yan? Nang lalaki ka? Anong sasabihin ni Papa? Sa halip na dito ka lang, alagaan mo kami, turuan mo kami, ganyan pang ginagawa mo?" Bulalas ni Ate Joy. Kumunot ang noo ni Vina. "Ano bang pinuputok ng butsi mo?"
Para sa atin din ang ginagawa ko. Akala mo ba hindi mahirap para sa akin? Kulang ang padala ng papa ninyo. Lubog tayo sa utang. Hindi ako sanay sa ganitong kahirap na buhay. Kung mahirap sa inyo, mas mahirap sa akin dahil hindi naman to ang buhay na kinamulatan ko. Isusumbong kita kay Papa. Malakas na sigaw ni Ate Joy habang patuloy sa pag-iyak. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero naiiyak siyang makitang umiiyak at galit si Ate Joy. At napasinghap na lang siya nang sinampal ni Vina ang kapatid niya. Tumahimik ka ha? Anak lang kita. Anak ko lang kayo. Wala kayong karapatang questionin ang ginagawa ko. Bulalas ni Vina. Parang hindi makahinga si Trina. Ayaw niyang may makitang nag-aaway sa pamilya nila. Hindi niya yun gusto. Ang pangit-pangit sa pakiramdam. Gayunpaman, natapos na rin naman yon kalaunan. Hindi niya nakitang humingi ng sorry si Vina sa kanyang kapatid. Pero mukhang okay lang yon kasi nakikita niya naman na kahit papaano nakakatawa na ang mga kapatid niya at parang wala ng problema. Lumipas ang taon, 5 taong gulang na si Trina. At ngayon, nasa Maynila na talaga sila nakatira. Hindi na yun bakasyon, hindi na yun saglit. Doon na sila nakatira dahil pinalayas na sila sa bahay ng lola nila na naibenta na. Kasama na rin nila sa bahay si Tito Deo at parang okay naman ang lahat kahit parang minsan ay wala silang makain. Mama, wala na tayong ulam? Tanong ni Trina habang nakasilip sa kaldero. Wala na, sagot ni Vina at halatang iritado. Maghintay ka. Hindi na katulad dati ang boses nito. Mas madalas na itong galit. Mas madalas na itong mainis at hindi na rin siya palaging kinakandong. Mama, pwedeng tumabi sa'yo? Tanong ni Trina. Napatingin si Vina. Doon ka na nga tumabi sa mga kapatid mo. Sikip dito. Katabi ko na si Deo. Natigilan si Trina dahil hindi siya sanay na tinataboy siya ng kanyang mama. Pero ma, doon ka na sabi. Napayuko siya at tahimik na lumapit sa mga kapatid. Sa gabing yon, halos hindi siya makatulog. Sanay kasi siya sa tabi ng kanyang ina. At muli, nagising siya sa madaling araw para umihi. Sa kabilang kwarto, narinig niya ulit yon. Parehong tunog at parehong daing. Napatingin siya kay Ate Joy na tinatakpan na lang ng unan ang mga tenga. Nang humiga siya sa tabi nito, nakita niyang umiiyak ang pinakamatanda niyang kapatid. Kinabukasan, nakita niya si Vina na masungit sa kanilang magkakapatid. Palaging mainit ang ulo sa kanila. Kaunting pagkakamali lang, minumura na sila. Gustong isipin ni Trina na normal lang yon. Na normal lang sa isang ina na maging bungangera. Kasi kahit papaano, tumatawa at nakikipagbiruan pa rin naman sa kanila si Vina. Pero kapag dumarating si Deo, biglang nagbabago ang kanyang ina. Mas malambing ito rito at mas madalas pa nitong yakapin at halikan kaysa sa kanya. Kumain ka na ba? Malambing na tanong ni Vina. Hindi pa, sagot ni Deo. Napangiti ang mama nila. Ako nang maghahain. Napatigil si Trina sa pagnguya. Tahimik siyang nakatingin sa mga ito at kahit ang mga kapatid niya rin. Para sa isang batang katulad niya noon, ang alam niya lang ay mainggit at magselos. Dahil ang atensyon na mayroon sa kanya dati, ibinubuhos na lang ni Vina kay Tito Deo. Bakit parang mas mahal ni Mama si Tito Deo, ate? Tanong ni Trina dito. Napairap naman si Ate Joy. Siyempre, kabit niya yon. Kabit? Tanong ni Trina. Ano yung kabit, ate? Ay, sandali itong natigilan. Parang hindi rin alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Ang mag-asawa, dapat silang dalawa lang ang nagmamahalan, Trina. Magkaibang pagmamahal sa asawa at iba rin sa mga anak. Mataman siyang nakinig sa ate niya. Nagpatuloy naman ito. Kapag ang isa sa asawa nagkaroon ng iba,
Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa batas, pangit sa paningin ng ibang tao. Si Mama, kabit niya si Tito Deo. Hindi alam ni Papa. Tinatago niya kasi nasa abroad siya. Kaya ba kapag tumatawag si Papa, sinasabi ni Mama na wag nating sasabihin may ibang tao tayong kasama sa bahay? At kapag tumatawag si Papa, hindi pinapaingay ni Mama si Tito Deo? Inosenteng tanong ni Trina. Oo, magagalit si Papa kapag nalaman niya. Napabuntong hininga si Ate Joy. Gusto kong sabihin kay Papa, pero hindi ko rin alam ang ugali ni Papa. Napakiramdam ko mas pababayaan niya tayo. At baka nga tama si Mama na mga anak lang tayo na walang karapatang magsalita. Unti-unti may nabubuong koneksyon sa isip niya. Hindi niya lubos maintindihan ang buong ibig sabihin at konsepto ng kabit at pagtataksil. Pero sapat na yon para makaramdam siya ng hiya, sakit at pagkadismaya. Sa unang pagkakataon, hindi na perpekto ang mama niya sa kanyang paningin. Hindi na ito ang idol ni Trina. Hindi na ito ang pinakamaganda. Hindi na ito ang pinakamabuti. Isa na lang itong tao na may tinatagong lihim at hindi naiisip ang nararamdaman nila. At habang nakatingin siya sa mama niyang nakangiti kay Tito Deo, unti-unting nagbago ang mundo ni Trina. Tahimik at paunti-unting nawawasak. Maagang maaga pa, pero gising na ang buong bahay. Mas nauna nang pumasok ang mga nakatatanda niyang kapatid. Nagmamadali na si Vina sa pag-aasikaso sa kanya. Bilis, Trina, malilate ka! Sabi nito habang pinupulupot ang buhok niya sa isang simpleng ponytail. Medyo masakit ang paghila kaya napangiwi siya. Aray, ma! Mahina niyang reklamo. Ang arte mo, kaunting hila lang iiyak na agad. Sagot ni Vina at wala na talagang lambing kapag mainit ang ulo. Tahimik na lang si Trina. Hindi siya sanay na ganoon ang mama niya. Hindi naman palaging ganoon. Minsan okay naman, pero mas madalas na rin talaga na may topak. Ma? Muli niyang tawag habang hinihigpitan ng kapit sa laylayan ng damit nito. Saan tayo pupunta? Sa school mo, diretso nitong sagot. Same lang kayo ng school ng mga kuya mo, pero dahil kinder ka, medyo late kang pumasok at mas maaga rin na uuwi. Natigilan si Trina. Papasok na pala siya sa school, kaya siya pinasuot ng uniform. Naririnig niya na yon sa mga kapatid niya. Doon daw pumupunta araw-araw ang mga ito. Doon natututo ng mga dapat matutunan ng isang bata. Doon nagsusulat at kung ano-ano pa. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin doon. Hindi niya alam kung paano. Ma, sasama ka? Maingat niyang tanong. Hindi, iiwan kita doon. Susunduin din kita mamaya. Sagot ni Vina. Biglang kumabog ang dibdib ni Trina. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iiwan doon. Gusto niya sana kapag nasa lugar siya na hindi pamilyar, nandun lang ang kanyang mama. Ma, nanginginig na ang boses niya. Ayoko. Hindi pa siya tapos magsalita nang maramdaman niya ang biglang kurot sa braso. Aray! Napabulala siya at napaatras. Tumigil ka sa pag-iinarte, mariing sabi ni Vina at hinila siya pabalik. Susunduin ka naman mamaya. Huwag kang iiyak doon ha, nakakahiya. Napakagatlabi si Trina. Gusto niyang umiyak pero natatakot siya sa kurot. Natatakot siyang masaktan ulit. Kaya pinigilan niya. Tumango na lang siya kahit hindi siya sigurado sa dapat niyang maramdaman ng sandaling yon. Nang makarating sa school, maingay na sa loob ng classroom. May mga batang tumatakbo, sumisigaw at umiiyak. Mahigpit ang hawak ni Trina sa kamay ni Vina habang papasok sila. Parang gusto niya na ring umiyak katulad ng ibang bata. Pero mas iniisip niya ang kurot ng kanyang ina. Ma? Bulong ni Trina. Dito ka, sabi ni Vina sabay upo sa kanya sa maliit na silya. Napatingin si Trina sa paligid. Ang daming bata. Hindi niya kilala ang kahit na sino.
Ma, huwag ka na po umalis. Pakiusap niya habang nangingilid na ang luha. Pero bago pa siya makahawak muli sa damit nito, tumayo na si Vina. Susunduin kita mamaya. Huwag kang maligalig dyan. Ma, tawag ni Trina at biglang tumayo. Pero hindi na siya pinansin. Napatingin ang ibang bata sa kanya. Unti-unti bumigat ang dibdib ni Trina. Parang may naiwan sa kanya. Parang may nawawala. Gusto niyang tumakbo palabas, pero naalala niya ulit ang kurot. Naalala niya ang sinabi ng kanyang mama na huwag mag-inarte. Kaya dahan-dahan siyang umupo at pilit pinipigilan ng iyak. Class, good morning! Masiglang bati ng teacher. Good morning, teacher! Sabay-sabay na sigaw ng ilang bata. Napatingin si Trina. Hindi siya sumabay dahil hindi naman sanay sa ibang tao. Hindi niya alam kung paano makikihalubilo maliban sa kanyang mga nakakasama sa bahay. Okay, let's write your names, sabi ng teacher. Naglabasan ng lapis ang mga bata. Nilabas niya rin ang gamit niya. Hindi patasa ang kanyang lapis, kaya tinulungan pa siya ng kanyang teacher. Napatingin siya sa ibang estudyante. May mga nagsusulat agad. Bahagya siyang nainggit kasi marunong na ang mga ito. Mga sanay na. Napatingin si Trina sa kanyang papel. Blanko yon, kahit mga gamit niya, walang nakalagay na pangalan. Napatingin siya sa mga gamit ng katabi niya. Lahat yon may nakasulat na mukhang pangalan. Humigpit ang hawak niya sa lapis. Ano kayang itsura ng pangalan ko kapag nakasulat? Hinawakan niya ang lapis. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano nga ba? Paano isulat ang pangalan? Nakikita niya ang ibang bata na ang bilis na agad gumalaw. Parang ang dali lang, pero sa kanya parang imposible. Tahimik na tumango si Trina sa mga tinuturo. Sinulat din ng teacher niya ang pangalan niya sa papel. Bahagya siyang napangiti. Ito po ang pangalan ko, ma'am. Tanong ni Trina. Tumango naman ang teacher. Oo, yan ang pangalan mo. Matututunan mo rin yan later on. Basta practice lang ng practice. Pero nang mag-isa na siya ulit at abala na ang teacher niya sa ibang estudyante, hindi na niya alam kung paano ulitin. Nanginginig ang kamay niya at hindi niya magawa. Unti-unting nag-init ang mga mata ni Trina. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. Ayaw niyang mapansin o mapagalitan. Kaya tumutunganga na lang siya sa papel. Habang ang iba nagsusulat. Habang ang iba nagtatawanan at natututo. Habang siya parang walang pumapasok kahit isa. Uwian na! Goodbye, class! Napangiti si Trina at sumabay sa pagsasalita. Goodbye, teacher! Para kay Trina, yon ang pinakamasayang salita. Agad siyang tumayo. Hinanap ng mga mata niya ang kanyang ina. At nang makita niya ito sa labas, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ma! Tumakbo siya papunta rito pero nawala ang saya niya nang makita ang nakabusangot nitong mukha. Bilis, uwi na tayo! Sabi na lang ni Vina. Ang init dito. Pero okay lang sa kanya yon. Kahit siya napapasimangot kapag mainit. Ang mahalaga, sinundo pa rin siya ng kanyang ina. Habang naglalakad sila pa uwi, tahimik lang si Trina. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang nangyari. Hindi niya alam kung may pakialam ang mama niya. Ma? Mahinang tawag ni Trina. Hindi ko po alam paano magsulat. Napabuntong hininga si Vina. Matututo ka rin, kaya ka nga pumapasok. Tahimik na lang ulit si Trina. Hindi na siya nangulit pa. Ilang buwan ang lumipas. Pareho pa rin. Tahimik siya sa klase. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagtataas ng kamay. Wala siyang pakialam kahit wala siyang star sa kamay. Mas pinapansin din kasi ng teacher ang ibang bata. Yung masigla, maingay at mas marunong. Si Trina isang beses lang napansin, pagkatapos ay wala na. Kaya mas komportable siya sa bahay. Sa manika niya, sa tahimik. Doon hindi siya nahuhuli.
Hindi siya pinagtatawanan at hindi siya kinakabahan. Isang gabi, biglang sumabog ang katahimikan sa bahay nila. "Umalis ka na dito!" sigaw ni Vina. Napabalikwas si Trina sa higaan. Ganoon din ang mga kapatid niya. Narinig niya ang boses ni Tito Deo. "Vina, makinig ka. Wala na akong pakialam. Lumayas ka na." Nagkagulo na. May mga kalabog at nang bumaba sila, walang pakundangang nagbabato ng gamit ang mama niya. Nasa hagdan lang silang magkakapatid at nakita ni Trina ang mama niyang galit na galit. "Ma?" mahinang tawag niya. Hindi siya pinansin ni Vina. Inaawat nila pero wala talagang pakialam ang mama nila. Hanggang sa tuluyang umalis si Tito Deo. Natahimik ang bahay pero sobrang mabigat sa pakiramdam. Namalayan niya na lang na ilang araw lang ang lumipas, may ibang lalaki na. May bago ulit kabit ang mama niya. May bago ulit sikreto. May bago ulit katabi at ibang pangalan na inuungol sa kama. "Si Arvin," sabi ni Vina. "Dito na siya titira." Tahimik lang si Trina, pati ang mga kapatid niya. Pare-pareho silang hindi nagtanong dahil hindi naman bukas sa pamamahay na yon ang mga opinyon nila. Dahil nga para kay Vina, mga anak lang sila. "Kabit ulit yun ni Mama, di ba?" tanong ni Trina. Napabuntong hininga si Ate Joy habang naghuhugas. "Ano pa nga ba? Akala ko nung pinalayas niya si Tito Deo natauhan na siya na baka kapag umuwi si Papa okay na ulit. Yun naman pala, may ipapalit siya." Napanguso si Trina. Hindi niya rin alam kung bakit ginawa yun ni Vina. Pwede namang walang bago. Pwede namang walang ipalit. Sumunod naman na buwan, namatay naman ang lola nila. Dahil wala sa dati nilang probinsya, kaunti lang ang bumisita. Higit na mas kumikilos ang kabit ng mama niya. Hindi man sa pera, pero sa mga gawain dahil gulong-gulo na ang utak ni Vina. "Ano ba, Gio? Magpadala ka naman ng pera. Kailangan nating maasikaso ang sa inay na libing." Narinig niyang sabi ni Vina habang katawagan ang papa niya. Sumagot naman si Gio. "Maghanap ka na muna ng mautangan. Wala pa rin akong pera ngayon. Alam mo naman, Ramadan." "Alam ko, pero ang gusto ko, gumawa ka ng paraan. Mukha bang may magagawa kaming paraan dito? Yung bill ng tubig at kuryente, malapit na. Mapuputulan kami." Umalis na lang si Trina at bumaba. Medyo naninikip ang dibdib niya kapag naririnig ang sigaw ng kanyang ina. Ayaw na ayaw niya yon. Bumaba na lang siya at tumabi sa mga kapatid niya na nasa harap ng kabaong ng lola nila. Napatingin siya kay Ate Joy. Tahimik na naman itong lumuluha. Nang gabing mamatay ang matanda, ito talaga ang pinakagrabe ang iyak. Alam naman niya yon na sobrang lapit ng panganay niyang kapatid sa lola nila. Kinabukasan, nawalan na nga sila ng tubig. Ang hirap kumilos ng walang tubig. Nahihirapan mag-igib ang mga kapatid niyang lalaki. Kaya ang kabit na si Arvin ang nag-iigib. Puring-puri naman agad ng mama niya at sinasabing ang tamad daw nila. Pero ang totoo, nakikita ni Trina na nahihiya ang kanyang mga kapatid. Sila lang ang naputulan ng tubig doon. Medyo pinag-uusapan na nga sila. Wala masyadong nakakakilala sa kanila roon, kaya parang wala rin silang ibang kakampi o maaasahan. 2 linggo matapos ang libing, panibagong problema na naman ang kinaharap nila. "Lumayas na kayo dito!" sigaw ng may-ari ng bahay. "Ilang buwan na kayong hindi nakakabayad. Ikaw pang malakas ang loob ng mga tuwiran dyan." "Paano hindi mangangatwiran?" sagot pa ni Vina. "Namatayan kami. 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Hirap na hirap pa kami, kahit kaunting konsiderasyon man lang. Wala akong pakialam kung hirap na hirap kayo. Kung hirap na hirap kayo, kasalanan nyo yan at huwag ninyo akong idamay. At kaunting konsiderasyon, ilang buwan na kayong hindi nakabayad. Ginawa nyo na lang excuse na namatayan kayo." "Hindi yun excuse," sigaw ni Vina. Halos manginig ang buong katawan sa pinipigil na galit.
Kung alam niyo lang kung paano kami naghirap nitong mga nakaraan, hindi ko na kailangang malaman. Putol ng may-ari, mas lalo pang tumigas ang boses. Ang kailangan ko, bayad, hindi mga paawa mong kwento. Napakuyom ang kamao ni Vina. Tao naman kayo, kahit kaunting awa. Awa? Napatawa ng pagak ang asawa ng may-ari. Awa ang ibabayad ninyo. Ilang buwan na kayong atrasado. Hindi lang 2 linggo yan. Napaatras si Trina sa may pintuan. Ramdam niya ang bigat ng mga nangyayari. Parang kahit siya ay nahihirapang huminga. Gusto niyang sumingit, magsalita, pero wala siyang lakas ng loob. Natatakot siya sa maaaring mangyari. Ganoon din ang mga kapatid niya. Kung wala kayong pambayad, di umalis kayo. Dagdag pa ng may-ari. Huwag niyo akong gawing masama rito. Kung ayaw niyo ng problema ay lumayas kayo ng maayos. Huwag niyo akong pilitin na ipabarangay pa kayo. Di ipabarangay mo? Sagot ni Vina. Halos pumutok ang dibdib sa galit. Tingnan natin kung sino ang tama. Tumawa ng may panunuya ang may-ari. Ikaw pa talaga ang malakas ang loob. Di sige. Gusto niyo pala ng ganon. Di dun tayo mag-usap. Kinuha nito ang cellphone. Tatawag ako ngayon din at tingnan natin kung sino ang tama. Mga umuupa, wala namang pangbayad. Habang lumalabas ang mama niya kasama ang mga taga-barangay, pakiramdam niya may kung anong mabigat na bagay ang naiwan sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Basta ang alam ni Trina, hindi maganda ang mga nangyayari. Lilipat na tayo, ate. Saan tayo lilipat? Tanong ni Trina sa kanyang kapatid. Napalingon ang ate niya habang nagtitape ng mga kahon. Ewan ko, hindi ako sure. Pero rinig ko sa lugar daw ng tito natin tayo lilipat. Iniisip ko nga, paano pag-aaral natin? Hindi pa tayo nakakatapos. Ngumuso si Trina. Hindi niya rin alam ang sagot. Sumusunod lang siya sa agos kung saan sila dinadala ng buhay. Pero sa agos na yon, naniniwala siya na mama niya ang may pinakamay kontrol. Nang lumipat sila, mas lalong naging mahirap. Pabigat pa ang kabit ng mama niya. Parang tumigil ang lahat sa kanilang magkakapatid. Hindi na sila makapasok sa school dahil hindi na asikaso ang papel. Nasanay sila na kapag walang pera, wala talaga. Said na said agad, ilang araw lang. 1 buong taon silang hindi pumasok. Pero hindi yon nakitang problema ni Trina. Gaya ng dati, ayaw niya pa rin sa school. Hindi kasi siya makasabay dahil napanghihinaan siya ng loob. Ma, kailan kami papasok ulit? Tanong ng isa sa kanyang mga kapatid. Bahala na, sagot ni Vina. Wala pang pera. Sinasabi ko naman sa inyo na hindi sapat ang pinapadala ng papa nyo. Saka na lang kayo mag-aral. Parang wala lang kung sabihin ni Vina. Parang hindi mahalaga. Tahimik lang si Trina habang pinagmamasdan ang mga kapatid niyang aral na ulit. Hindi niya rin alam ang sagot. Bakit hindi ka nag-aaral? Tanong yon ng isang batang kalaro niya. Natigilan siya. Hindi siya makasagot. Hindi niya rin kasi alam kung bakit hindi na ulit sila pumapasok. Ewan, mahina niyang sagot. Sa Maynila, half day lang ang pasok. May pangtanghali at may pang-umaga. Kaya kapag nawawala na ang mga kalaro niya, ibig sabihin ay papasok na ang mga ito sa school. Sabi ni Trina sa sarili, wala siyang pakialam noon kasi ayaw niya naman sa school. Pero kapag nakikita ang kanyang mga kalaro, nakakaramdam siya ng inggit. Gusto niya ulit pumasok. Baka matuto na siya ng dapat matutunan. Hindi marunong to, bulalas ng kalaro niya nang minsang sumama siya habang gumagawa ng assignment ang mga ito. Umiling si Trina. Marunong lang, kaunti. Sulatan mo nga ang pangalan mo. Inabot sa kanya ang papel. Hinawakan niya ang lapis na pinahiram sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Trina. Isinulat niya ang pangalan pero baliktad. Magulo at parang mali. Pilit niya lang kasing tinatandaan ang natutunan niya sa saglit niyang pag-aaral.
Natawa ang kalaro niya. Ang pangit mo namang magsulat, hindi mabasa, hindi ka naman pala marunong eh. Napayuko si Trina. Uminit ang kanyang mga pisngi. Parang gusto niya na lang maglaho. Nang sumunod na taon, nakapasok na ulit siya sa school pati ang mga kapatid niya. Balik kinder ulit si Trina. Mag-aral ka ng mabuti ha? Sabi ni Ate Joy bago umalis. Papasok na ako, baka si mamang sumundo sa'yo mamaya. Tumango lang si Trina. Hindi na siya iiyak gaya ng dati. Gusto niya na rin kasing pumasok sa school. Pero may kaba sa dibdib niya. Kasi paano kung hindi niya na naman kaya? Pagpasok niya sa classroom, tahimik lang si Trina. Pareho pa rin gaya ng dati. May mga batang masigla, mga batang madaldal, at mga batang marunong na. Si Trina ay nasa gilid lang at tahimik. Kaya lang ay mahiyain na nga siya. Hindi pa maayos ang teacher. Mabilis ang boses nito at parang nagmamadali. Hindi malinaw ang paliwanag. Minsan, nagsusulat lang ito sa board. Tapos, bahala na ang mga bata. Teacher! Mahina niyang tawag minsan, pero hindi siya narinig. O baka hindi lang pinansin. Ate, nahihirapan akong mag-aral. Minsan hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ng teacher. Saad ni Trina sa kanyang ate nang makita niya itong nag-aaral. Bahagya itong natigilan at napatingin sa kanya. Paanong nahihirapan? Ngumuso si Trina. Nahihirapang magsulat at magbasa. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ni teacher. Napabuntong hininga si Ate Joy. Hindi ka kasi madaling mag-focus. Ang utak mo palagi lang nasa laro. Pero sige, sa weekend tuturuan kita paano magbasa at magsulat. Ayusin mo rin kasi, makinig ka. Nakikita niya naman at nararamdaman na gusto ni Ate Joy na matuto siya. Yun nga lang, napagtanto niya na wala itong tiyaga sa pagtuturo. Gigil agad ito kapag hindi niya makuha. Naman kasi, paulit-ulit ng tinuturo, hindi pa rin maintindihan. Ano ba yung utak mo? Nakapatong lang? Trina naman. Naiinis na sabi nito at diniin ang lapis sa salitang pinapabasa sa kanya. Hindi na nagsalita si Trina pero nakabusangot lang siya. Nang makapagligpit ng gamit, pinagbasdan niya si Ate Joy na gagawa pa ng ibang gawaing bahay. Alam niya na may kaunting galit na ito sa mama nila. Pero hindi nito na-realize na ang ugali, paraan ng pagsasalita, parang nagiging katulad na ng kanilang ina na si Vina. Nakakasakit na ng damdamin. Bakit sila ganun sa akin? Bulong niya sa kanyang isip. Sila marunong magbasa at magsulat. Wala ba talaga akong utak? Simula noon, mas naniwala si Trina na hanggang doon lang ang kaya ng utak niya. Pero kahit na ganon, pinagsusumikapan niya pa rin. Ayaw niyang bumalik ng bumalik. Lumipas ang panahon, grade 2 na siya. Pero parang wala pa ring nagbago. Mabagal pa rin siya. Nahuhuli pa rin at kapag pinapabasa siya, kinakabahan siya at nauutal at napapahiya. Basahin mo nga ito, sabi ng teacher isang araw. Tumayo siya habang hawak ang libro. Tinitigan ang mga salita habang mabagal na nagbabasa. Nararamdaman niya ang tingin ng mga kaklase. Hindi marunong, bulong ng isa. Biglang nanginig ang kanyang kamay. Sit down, sabi ng teacher na halatang naiinip. Basahin ko ulit para maintindihan ninyo. Naupo na lang si Trina. Nagiinit ang kanyang mukha. Parang gusto niya na lang magtago. At ang kahinaan niya sa pag-aaral, mas lalo pang lumala nang sumapit ang pandemic. Puro module lang sila. Hindi pumapasok at nasa bahay lang sila. Mas mahirap para sa kanya at wala ring choice si Ate Joy niya na turuan siya at iba pa nilang mga kapatid. Hindi rin naman kasi maaasahan si Vina sa pag-aalaga. Anong sagot mo dito? Tanong ni Ate Joy habang nakatingin sa papel. Hindi ko alam, sagot ni Trina. Napailing si Ate Joy. Kaya nga kita tinuturuan, hindi ka naman nakikinig. Makinig naman kayo. May sarili pa akong online class na asikasuhin. Ang dami-dami niyo pang tuturuan ko.
Napatitig si Trina kay Ate Joy. Parang maluluha na ito sa kanila, lalo na sa kanya na hindi nakikinig. Kaya kahit masakit itong magsalita, pinipilit niya pa rin na makinig. Ganito kasi yan, paliwanag ni Ate Joy na hindi niya masundan kahit sobrang bagalan pa. Gets mo? Hindi siya makasagot. Hindi niya gets. Kahit ilang beses ituro, hindi talaga kaya ng utak niya. Gets mo ba? Ulit ni Ate Joy ng mas malakas. Oo ate, gets ko naman. Sagot ni Trina kahit hindi. Hindi niya ipinaliwanag na nahihirapan siya. Kasi pakiramdam niya, kasalanan niya rin naman na baka nga wala siyang utak. Minsan, napapatingin siya sa mama niya na nakahiga at nanonood lang ng TV. Nahihirapan ng magturo si Ate Joy, hindi man lang magturo. Pakiramdam ni Trina, baka sakaling maintindihan niya kapag ang mama niya. Mama, tawag niya minsan. Ano? Sagot nito at hindi man lang tumitingin. Paturo po, may ginagawa kasi si Ate Joy. Nag-aaral din po siya. Napabuntong hininga si Vina. Ang dami kong iniisip, Trina. Huwag mo akong istorbohin. Tahimik na lang siya na hindi na umulit pang mag-request na turuan siya. Hanggang sa sumapit ang taon na nasa grade 4 na siya, bumalik na ang face-to-face. Ibang classroom, teacher at ibang simula. Magbasa tayo, sabi ng advisor nila. Kinabahan na naman si Trina. Mabagal pa rin siyang magbasa. Napansin yon ng teacher niya at sa unang pagkakataon, may ginawa na ang teacher niya para sa kanya. Sumama ka sa akin mamaya, Sabi ni Ma'am Alma. Kinabahan si Trina. Bakit po? May mali po ba akong ginawa? Pagagalitan niyo po ba ako? Tumawa ito ng malumanay. Hindi. Balak sana kitang isama sa remedial class after class. Magpapadala ako ng waiver tapos ipabasa mo sa mga magulang mo. Para saan po? Mahina niyang tanong. Para matulungan ka na mapabilis ang pagbabasa mo. Sagot nito at nakangiti na parang walang problema. Okay lang yan. Matututo ka rin. Tsatsagain natin para matuto pa kayo. Marami ka rin namang makakasama. Marami ring mabagal magbasa. Mali na gumaan ang pakiramdam niya, pero yun talaga ang nararamdaman ni Trina ng mga sandaling yon. Ibig sabihin, ma'am, hindi lang ako ang mahina ang utak? Unti-unting naglaho ang ngiti ni Ma'am Alma. Aha? Mahina ang utak? Hindi naman ganoon. Bakit naman ganyan? Bakit? May nagsasabi ba sa'yo ng ganyan? Ngumuso si Trina. Opo, sa bahay. Palaging sinasabi na mahina po ang utak ko. Pero okay lang po yun. Mahina naman po talagang utak ko. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ng kanyang teacher. Gayunpaman, wala itong sinabing kahit na ano. Dinala na lang siya sa room at tinanggap ang waiver na kailangan niyang papirmahan sa kanyang mama. Papirmahan mo to ha? Huwag mong kakalimutan, nakangiting sabi ng teacher niya. Tumango si Trina. Apo, sige po, bye na po. Naglalakad na siya pababa ng hagdan, pero natigilan siya ng tawagan muli ng teacher. Bakit po? Dahan-dahan itong bumaba. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong niyakap. Ma'am, hinaplos nito ang buhok niya. Kung ano man ang sinasabi sa'yo ng ibang tao na mahina ang utak mo, huwag ka sanang makinig sa kanila. Hindi mahina ang utak mo, kaya nga mag-aaral at nandito ka sa school. Hindi nakapagsalita si Trina. Hindi niya maunawaan pero gumaan ang dibdib niya. Naluluha pa siya kaya agad niyang pinunasan ang mga mata. Sige na, mag-ingat ka sa pag-uwi, saad ng kanyang guro. Bahagya siyang napangiti. Salamat, ingat din po ma'am. Sa remedial class, kaunti lang sila. Pero nakakapag-focus siya dahil mas mabagal ang turo. Sobrang tiyaga rin at ang bait ni Ma'am Alma. Good, sabi nito kapag nakakatama siya. Palagi mong basahin para masanay ka at mapamiliarize. Napangiti siya ng malaki. Simpleng papuri lang pero malaking bagay na sa kanya. Kapag nakakatanggap siya ng mga ganoong salita, mas namomotivate siyang matuto ulit. Gayunpaman, sa buhay ng tao,
Maaga na ring natutunan ni Trina na hindi lang sa pag-aaral umiikot ang lahat. Kasi kahit bata pa, parang ang dami-dami ng inaasahan sa katulad niya. Hindi niya maunawaan, ang hirap-hirap sundin, magulo na lang palagi ang isipan ni Trina. At ang dudumi niyo na naman! Sigaw ni Vina mula sa pintuan habang papasok, hawak ang bag nito. Napalingon si Trina mula sa sahig. Nakaupo siya, may hawak na basahan, pero hindi pa niya nasisimulan ang pagpuna sa mesa. Ayusin niyo naman to. Ano ba? Mga walang silbi? Tuloy-tuloy na bungad ng kanyang ina. Ang lalaki niyo na, ganyan pa kayong maglinis. Puyat na nga ako galing sa bingo center. Ganito pang ibubungad ninyo. Ang dami-dami niyo rito. Hindi pa kayo makapaglinis. Ano? Si Joy na lang. Nasa school yun madalas o nasa practice ng kung ano-ano. Kumilos din kayo. Ang lalaki niyo na. Ikaw, Trina, matuto ka na't ayusin mo. Alam mo namang walang maaasahan dyan sa mga kuya mong burara dahil mga lalaki. Kababae mong tao, burara ka rin. Nagpatuloy na lang siya sa paglilinis. Pinapractice na talaga ni Trina na ipasok na lang sa isang tenga at ilabas sa kabila. Ayaw niyang isipin, dibdibin. Totoo naman nga, natamad sila. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero sa tuwing sisimulan niya ang paglinis ay hindi siya ginaganahan. Hindi siya tulad ng ibang bata na natututo sa utos. Kapag sinisigawan siya, mas lalo siyang napapatigil at bumabagal. Sino rin bang matutuwang maglinis sa bahay? Ang mga gamit nilang magkakapatid walang sariling mga cabinet. Palagi kasing binibenta ng mama nila kapag wala ng pera. Nasa sako lang ang mga gamit nila. Ang kina Vina at Arvin lang ang nakalagay sa cabinet. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit tinatawag silang mabaho at burara ng mama nila. Gayong ito naman din ang may kasalanan. Ang bagal mo! Sigaw ni Vina nang makita siyang nanonood ng TV pagkatapos. Ang pangit ng linis mo! Hindi ka marunong. Maglilinis lang. Ang engot-engot pa. Dahil sa mga ganoong salita na parang walang katapusan, parang gusto na lang niyang ihinto. Pakiramdam niya, wala ring saysay kahit ano ang gawin niya. Kahit magsipag siya ay may masasabi pa rin talaga ang kanyang ina. Trina! Sigaw ni Vina. Po! Sagot niya at agad tumakbo palabas. Bumili ka nga sa tindahan! Sabi nito habang inaabot ang pera. Tandaan mo ha, isang sardinas, 2 noodles at suka. Tumango si Trina. Sa isip niya, inuulit-ulit niya ang mga pinabibili ng kanyang mama. Lumabas siya at dumiretso sa tindahan. Pabili po! Ano yon? Natigilan siya at biglang naggulo ang isip. Sardinas po, tapos hindi niya na matandaan. Napakagatlabi na lang siya. Isa lang? Tanong ng tindera. Opo. Hindi na niya maalala. Kinuha niya ang binigay, nagbayad at umuwi. Babalik na lang siya para bumili ulit. Tiningnan ni Vina ang mga dala niya. Eto lang? Bakit tig-isa lang ang binili mo? Nasaan yung 2? Nasaan yung suka? Napaatras si Trina. Ma, hindi ko po kasi maalala nung nasa tindahan na ako. Sige po, bibili po ako ulit. Hay nako, hindi mo na naman alam. Wala ka talagang utak. Ang simple-simple, hindi mo pa magawa. Sigaw ni Vina. Wala na nga tayong pera. Mali pang binili mo. Engot, wala kang silbi. Ngumuso siya para pigilin ang panginginig ng mga labi. Parang lumiliit ang mundo niya kapag ganon ang tinatawag sa kanya ni Vina. Kapag si Ate Joy ang tumatawag sa kanya, kaya niya pa. Pero kapag ang mama na nila, mas doble ang sakit. Nang nasa high school na si Trina, nadala niya pa rin yon. Natuto na siyang magbasa at makaintindi kahit papaano. Pero nandun pa rin ang bahagi na wasak sa mga salitang ibinigay sa kanya. Trina, pahilot naman ako, hiling ni Ate Joy. Babayaran na lang kita. Bahagya siyang napangiti habang naguhugas ng pinggan. Sige te, mamaya imamasahe kita. Masaya na siya roon kahit 10 lang ang bayad nito. Siyempre, dagdag baon niya na rin.
Bukod doon, nakikita niyang napapagod na talaga ito. Simula kasi noong maging 20 years old ang ate nila, eto na ang nagtatrabaho para sa kanila. Ang mama at papa nila, hiwalay na. Pinabayaan na sila ng ama. Ang kanilang ina, kasama pa rin nila sa bahay at nandoon pa rin ang kabit nito. Nang matapos maghugas, bumungad sa kanya si Vina. "Hoy, Trina! Hilutin mo rin ako mamaya. Masakit din ang mga binti ko." "Okay po," sagot na lang niya. Gusto lang talagang magpamasahe ng kanyang mama kahit na wala nang masyadong ginagawa. "Uunahin ko lang po si Ate Joy." Kaso pagpasok ni Trina sa kwarto, naabutan niya itong tulog na. Napabuntong hininga na lang siya at hinayaang magpahinga ang kanyang ate. Maya-maya na lang niya ito hihilutin. "Matulog ka na lang muna, ate," mahina niyang bulong. Dahan-dahan siyang lumapit at inayos ang kumot nito. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama at tinitigan niya ang mukha ng ate niya. Sa lahat ng kapatid niya, si Ate Joy ang pinakamatagal niyang nakasama sa hirap. Ito rin ang madalas sumalo ng galit ng mama nila. Ito ang napapagalitan, napapagod at napupuyat. At kahit ganon, ito pa rin ang tumayong parang magulang sa kanilang magkakapatid. Napabuntong hininga si Trina. "Dami mong ginagawa, ate. Siguro pagod ka na sa amin." Tahimik siyang tumayo at lalabas na sana nang biglang gumalaw si Ate Joy. "Trina?" Napalingon siya kaagad. "Te, gising ka pa?" Bahagya itong umungol. "Nandyan ka pa?" "Oo, hihilutin sana kita." Dahan-dahang dumilat si Ate Joy. "Sige, kahit kaunti lang." Agad na tumango si Trina. "Okay." Umupo siya sa likod nito at sinimulang imasahe ang balikat at likod. Diyan, masakit dyan," sabi ni Ate Joy habang napapapikit. Habang hinihilot niya ang ate, napapansin niya ang maliliit na detalye dito. Yung gaspang ng balat, paninigas ng muscles at paghinga nitong minsan mabigat. Pagod na talaga si Ate Joy at sa puso niya may kaunting guilt na rin. Kasi kahit paano, alam niyang hindi siya ganon kasipag tulad ng ate niya. Hindi siya nagkukusa, kailangan pang utusan. Pero ang Ate Joy niya, pangit man ang nangyari sa pamilya nila, kahit hindi sabihan, kumikilos pa rin. Samantalang siya at ang iba niyang kapatid, the more na tinatrato sila ng hindi tama, the more na hindi sila gagawa. Galit si Ate Joy sa mama nila. Pero sa kanilang magkakapatid, ito ang pinaka-emosyonal, pinaka-maawain at hinding-hindi unang tatalikod sa kanila. "Trina," tawag ulit ni Ate Joy. "Bakit, ate?" Saglit itong natahimik bago marahang nagsalita. "Pasensya ka na." Natigilan si Trina. Huminto ang kamay niya. "Bakit? Para saan ka nagsasorry?" Napabuntong hininga ito. "Naisip ko lang na kahit tapos na at kahit ang tagal na, dapat mapag-usapan natin at makahingi ako ng tawad. Ayokong matulad kayo sa akin na lahat kinimkim, lahat hindi pinag-usapan. Noong bata ka, tinatawag kitang mahina ang utak, 'di ba? Alam kong kahit bata ka pa noon, dala-dala mo pa rin yon hanggang ngayon. Kaya sorry kung hindi mahaba ang pasensya ni ate. Sorry kung sa pagtagal ay naging katulad na rin ako ng ugali at asal ni mama sa inyo, lalo na sa'yo." Parang may kumurot sa dibdib ni Trina. Paano nalaman ng ate niyang hindi niya nakakalimutan? "Hindi ako marunong magturo," tuloy ni Ate Joy. "Mabilis ako mapagod tapos sa'yo ko nabubuhos. Kasi si mama, sa akin din unang nabubuhos ang frustrations niya." Napayuko si Trina. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi siya sanay sa ganoong usapan. "Sorry," mahina nitong dagdag. Yon ang pinaka-sincere na sorry na kanyang narinig. Parang hindi siya nakarinig ng ganoon dati. Hindi siya sanay na humihingi ng sorry ang ate niya. Mas lalong hindi siya sanay na may umaamin ng pagkakamali sa kanya. Dinaan na lang ni Trina sa tawa. "Okay lang ate, ang drama mo talaga. Wala lang yun sa akin, ang tagal na nun." Tumawa rin si Ate Joy. "Alam kong hindi wala lang yun sa'yo." Nawala ang tawa ni Trina.
Nangingilid na ang kanyang mga luha. Mabuti at nakatalikod sa kanya si Ate Joy kasi ramdam niya ang sakit. Mga salitang tumatak, mga gabing umiyak siya. Pero hindi niya yon sinabi. At ngayon, binubuksan ng kanyang kapatid para sikaping gamutin at hilumin. Nagpatuloy na lang si Trina sa paghilot. Mas marahan na at maingat. Pero iba na ang pakiramdam niya. Parang may nabawasan at parang may gumaan kahit kaunti. Sige te, matulog ka na. Tapos na kitang hilutin. Mahina nitong tugon. Lumabas siya ng kwarto. Diretso siyang pumunta sa banyo. Isinara ang pinto at doon, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Yung pilit ng ngiti, biglang nanghina. At ang mga luha niya, biglang nangilid sa mga mata. Napaupo siya sa gilid ng balde. Hinawakan ang sarili niyang kamay at napangiti ulit. Pero sa pagkakataong yon ay luha na. Nagsorry siya, paulit-ulit niyang sabi. Nagsorry sa akin si ate. Maliit lang yon sa iba. Pero para kay Trina, sobrang laki na. Parang may sugat na matagal nang bukas na kahit papaano ay naghilom. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Simula noon, may nagbago sa kanya. Nagsimula siyang magsikap dahil ayaw niyang masayang ang pagod ni Ate Joy. Ayaw niyang maging pabigat, kaya kahit mahirap, nag-aral siya. Pinilit niyang intindihin. Pinilit ni Trina na sumabay. Ate, ako ang highest sa exam namin kanina sa Filipino. Masayang balita ni Trina. Tumawa naman ang kanyang kapatid. Bakit mo sinasabi? Gusto mo magpalibre? Nanlaki ang mga mata ni Trina. Hindi Sinabi ko lang kasi natutuwa ako na highest ako ron. Napangiti si Joy at hinaplos ang kanyang buhok habang naglalakad sila. Sige, tara, labas tayo. Ililibre kita ng milk tea at isaw. Nanatili ang ngiti niya sa labi. Habang bumibili, napansin niyang tulala si Ate Joy sa kalsada. Hindi niya alam kung anong iniisip nito, pero hinayaan niya na lang. Eto ng milk tea ninyo, saad ng tindero sa kanila. Tumayo agad siya at kinuha yon. Paglingon niya, bahagya siyang nagulat nang makitang naglalakad si Ate Joy na parang wala sa sarili. Ate! Malakas niyang tawag at mabilis itong hinila. Muntik na itong mabangga ng motor. Ate, okay ka lang? Saan ka ba pupunta? Umawang ang bibig nito. Parang doon lang nagulat sa pagkakataong yon. Tatawid lang naman sana ako. Gusto kong bumili ng mga bentang kakanin doon. Gusto mo yon, di ba? Napabuntong hininga siya at hinawakan ang braso ng ate niya. Oo ate, gusto ko pero sabay na tayong pumunta ron. Ate naman muntik ka nang mabangga. Mahinang tumawa si Ate Joy. Pasensya na. Lumipas ang mga buwan hanggang sa malaman niya na kasama siya sa with honors. Parang hindi siya makapaniwala. First time niya at gusto niya sanang ang Ate Joy niya ang magsabit sa kanya ng medal. Ate Joy! Ate! Tawag niya habang papasok ng bahay. Tahimik at walang sumasagot. Ma? Tawag niya ulit. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Siguro nasa pasugalan na naman si Mama. Pero tuloy pa rin ang ngiti niya. Papasok niya sa kwarto para ibalita sa kanyang Ate Joy. Binuksan niya ang pinto pero parang tumigil ang mundo. Nanlamig ang katawan ni Trina at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Ate? Ate, nakabitin ang ate niya sa kisame at wala ng buhay. Ate, malakas niyang sigaw. Ate, parang hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Lumapit siya ng dahan-dahan at nanginginig. Ate, gising na. Napahagulgol si Trina at napaupo sa sahig. Te, hindi pwede. Hindi na maalala ni Trina kung sino ang unang sumigaw. Basta ang alam niya lang, biglang dumami ang ingay. Anong nangyari? Diyos ko! Joy! Sigaw ni Vina. Pagdating ni Vina, nabitawan nito ang bag. Napasigaw ito nang makita ang nakasabit na katawan ni Ate Joy. Parang nawala ng lakas ang mga tuhod nito
Napaupo sa sahig habang nanginginig ang mga kamay. Anak ko! Anak ko! Iyak nito, halos hindi na makabuo ng mga salita. Pero si Trina parang wala sa sarili. Hindi totoo. Hindi to totoo. Trina, tulungan niyo ako. Sigaw ni Vina. Hindi siya agad kumilos. Naririnig niya ang boses ng mama niya pero parang malayo. Hanggang sa may humawak sa braso niya na isang kapitbahay. Ibaba natin, sabi nito. Doon lang siya napakurap. Doon lang siya gumalaw. Pero kahit kumikilos ang katawan niya, parang hindi siya yon. Parang may ibang taong kumokontrol sa kanya. Hindi niya maalala kung paano natapos ang gabing yon. Hindi niya maalala kung sino ang tumawag sa pulis. Hindi niya maalala kung paano siya nakatulog. Basta ang alam ni Trina, pagmulat niya, wala na si Ate Joy at hindi na babalik. Dahil sa pagkamatay ni Ate Joy, marami ang naging pagbabago sa kanilang mga buhay. At wala silang ibang choice kundi ang tanggapin yon. Magtatrabaho na ako, sabi ni Vina isang umaga. Hindi tumingin si Trina. Narinig niya yon pero wala siyang reaksyon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi. Saka ka lang magtatrabaho. Nung pagod na si ate, hindi ka man lang tumulong. Pinangsugal mo pa. Gigil niyang bulong habang gigil na nagwawalis ng sahig. Halos maputol na ang walis tingting na hawak niya. Simula noon, mas madalas na wala sa bahay ang mama niya. Ang kabit nito, pahiga-higa lang. At kapag nasa bahay ay pagod at mainit ang ulo. At ikaw, Trina, sigaw nito minsan pagpasok pa lang. Wala ka na namang ginawa. Napatingin si Trina sa paligid. May mga kalat. Pero hindi lang naman siya ang nandoon. Minsan, kakapasok lang niya galing sa school. Minsan, hindi pa siya nakakagalaw. Kauuwi ko lang po. Mahina niyang sagot. Ano ngayon? Hindi mo ba nakikita ang kalat? Ang burara mo talaga. Napayuko si Trina. Ang mga basurang kalat, hindi naman sa kanya. Ang mga plato, hindi niya ginamit. Ni hindi nga siya natirhan ng pagkain. Yung mga damit, nilalabhan niya kung ano ang kanya. Pero siyang napapagalitan. Siyang palaging kailangang kumilos sa bahay. Lahat na lang? Ako ang maglilinis? Patuloy ni Vina. Ano ka, prinsesa? Hindi sumagot si Trina. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Ang pangit ng pagkakaayos mo. Sigaw ni Vina nang makita ang damitan. Ano bang klaseng tiklop yan? Napahinto si Trina. Tiningnan niya ang kanyang ginawa. Hindi niya alam kung ano ang mali. Basta magulo yon dahil walang ginawa ang mga lalaki niyang kapatid, kundi guluhin yon sa kakahanap ng gustong damit. Pagkatapos ay hindi naman aayusin. Hindi ka talaga marunong. Ang tanda mo na burara ka pa rin. Maglilinis na nga lang, hindi pa ayusin. Bulalas pa ng kanyang mama. Unti-unti napansin ni Trina na isa-isa nang umaalis ang mga kuya niya. Nagmamataas at ayaw nang lumingon sa mama nila. At kahit isa, wala man lang nakaisip na kailangan niya ng tulong. Na kailangan niya rin makaalis sa ganoong klase ng tahanan. Na kailangan niya ng tulong kasi hindi niya pa kaya. Mga walang utang na loob talaga yung mga kuya mo. Basta na lang nagsilayas, hindi man lang tumulong. Reklamo ng kanyang ina. Nagpatuloy lang si Trina sa paghihiwa ng sibuyas. Kaya ikaw, mag-aral ka ng maigi para may pakinabang naman sa'yo. Para naman makabawi-bawi ako sa pagod ko sa pagtatrabaho ngayon. Saad pa ng kanyang ina. Bahagya siyang natigilan. Ganun lang ang tingin ni Vina sa kanya. Pinag-aaral siya para makabawi. Pinapalamon siya para may maisumbat. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit umalis ang mga kuya niya sa pamamahay na yon. Napapagod na si Trina. Hindi lang sa gawaing bahay, kundi sa pakiramdam na bawat kilos niya may mali, may puna, pero sobrang taas pa rin ng inaasahan sa kanya. Kuya, please naman Diyan na lang ako sa'yo, kunin mo ako, promise magsisipag ako. Sabi ni Trina nang tawagan niya ang isa niyang kuya. Hindi nga pwede, Trina, may asawa na ako. Ayaw niya. Saka magtiis ka na lang dyan.
Hindi naman kita responsibilidad. Responsibilidad ka ni Mama. Naiyak na lang siya pagkatapos ng tawag. Sinubukan niyang humingi pa ng tulong sa iba niyang mga kuya. Pero wala ring pakialam ang mga ito. Para bang hindi siya kapatid o minahal kahit katiting. Tinakpan niya ang mga mata. Naalala na naman ni Trina si Ate Joy. Si Ate Joy lang ang may pinakamabuting puso sa kanilang magkakapatid. Iniisip ang iba bago ang sarili. Kaya siguro nagpakamatay kasi wala ka rin makitang pag-asa sa amin. Humihikbi niyang bulong. Ate, sana sinabihan mo ko. Sana sinabi mo para sabay na lang tayong nagpakamatay. Gusto niya na rin gawin ang ginawa ng ate niya. Pagod na rin naman kasi si Trina. Pero pagkatapos ng nakakapagod na pag-iyak, muli siyang gigising na parang okay na ulit ang lahat. Kasi gusto niya pa rin na makita kung ano pang naghihintay sa kanya. Nang mag-17 na siya, naisipan niyang mag-boyfriend. Wala na siyang pakialam kahit na magalit pa ang mama niya. Gusto niyang kahit paano ay medyo makatakas sa lahat ng problema. Isang gabi, tulala siya pag-uwi. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya. First time niyang makipaghalikan. Hinalikan ko si Jaime. First kiss ko yon, pero para akong naa-addict. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hinaplos ni Trina ang labi niya at napangiti. Makatulog na nga. Tinakpan niya na lang ng unan ang mukha niya. Dahil sa kakaisip, napuyat tuloy siya. 1 oras lang yata ang tinulog ni Trina. Mabuti na lang talaga malapit ang school niya ngayon. Pwede siyang magbagal kumilos. Mama, papasok na po ako. Paalam niya kay Vina. Tumango lang ito. Sige, umuwi ka ng maaga. Palagi ka na lang nasa galaan. Pero alam niyang hindi siya uuwi ng maaga. Ayaw niya nga sa bahay. Sa halip na makapagpahinga, mas lalo lang siyang napapagod. Ano ka ba naman? Nakakagulat ka. Anong ginagawa mo rito? Mahinang bulalas ni Trina nang makita si Jaime sa may kanto. Napangiti ito at mataman siyang tiningnan. Good morning. Gusto ko lang dumaan bago pumasok sa school. Pwede rin kitang ihatid sa school mo kung gusto mo. Napatingin si Trina sa tricycle na naghahatid sa kanyang boyfriend at sa mga pinsan nito. Nagulat siya nang sumilip ang mga ito. Nandun ang 3 nitong pinsan. Ano? Kanina pa tayo naghihintay dito. Late na talaga tayo, Jaime. Saad ni Ricky sabay tingin sa kanya. Kumaway ang isa nitong pinsan na maamo rin ang mukha pero halatang pilyo. Hi, girlfriend ka nitong torpe naming pinsan na si Jaime. Girlfriend. Girlfriend na nga pala siya ni Jaime. Wala silang pinag-usapan pero naghalikan na sila. Kaya natural lang na girlfriend na nga siya ni Jaime. Humarang ang boyfriend niya na tanawin niya ang mga pinsan nito. Huwag mo silang pansinin. Mga pangit ang mga yan. Tiningnan ni Trina ang relo habang natatawa. Late ka na. Huwag mo na akong ihatid. Walking distance lang kami. Bakit ka ba dumaan pa rito? Alam kong puyat ka rin. Gusto ko lang sabihin na magandang umaga sa personal. Muling natawa si Trina. Good morning. Napangiti si Jaime at kinuha ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata niya nang iniwan nito sa kanya ang pera na pinipilit nito sa kanya nung nakaraan. Sa'yo na yan. Pakiusap, huwag mong tanggihan yan. Gusto kitang tulungan. Alam ko ang sitwasyon mo sa inyo. Kaya kapag mabigat ang dinadala mo, magsabi ka lang sa akin ha. Bago pa siya makapagsalita, sumakay na ito sa tricycle. Kumaway pa sa kanya bago umalis. Napatingin siya sa pera na hawak. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung tatanggapin niya yon. Subalit nakakapagod din naman na paulit-ulit tumanggi sa kanyang boyfriend. Nakakapagod din na palagi na lang siyang nagtitiis sa pamasahe lang na binibigay ng mama niya. Ang dami niyang kailangan sa school. Sa huli, tinago na lang ni Trina ang pera na ibinigay ni Jaime. Nakakasakit man ng pride ay tatanggapin niya na lang din. Simula noon, normal na lang kay Trina na maging magkasama silang dalawa ni Jaime. Palagi nang may naghihintay sa kanya sa labas ng school. Pagkatapos ng school, sila na palagi ang magkasama. Trina! Tawag nito mula sa gate. Napalingon siya. Nakatayo si Jaime at nakangiti agad sa kanya. Hindi niya tuloy napigilan na ngumiti pabalik.
Ang tagal mo, sabi nito at hinaplos ang buhok niya. Pinisil niya naman ang pisngi ni Jaime. May pinapasa ako. Gutom ka na ba? Bahagyang natawa si Trina. Ikaw lang talagang laging gutom. Kaunti na lang talaga, tataba na ako. Alam mo namang foodies life talaga ako. Kaya halika na para makakain na tayo. Napairap si Trina. Ewan ko sa'yo, kapag tumaba ako, baka ipagpalit mo ako. Siyempre hindi. Sumakay na sila sa jeep. Nag-message ang mama niya pero hindi siya nag-reply. Sanay na siyang mapagalitan, kaya susulitin niya na lang ang araw kasama ang boyfriend niya. At gaya ng nakasanayan, dumiretso sila kung saan nila gusto. Kumusta ang lahat sa bahay niyo? Tanong nito habang kumakain sila ng cake. Ganun pa rin, ayoko na nga ron eh. Kung may choice at ibang pupuntahan lang talaga ako. Napabuntong hininga si Jaime at hinaplos ang kanyang kamay. Sobrang hirap talaga sa'yo. Mahirap talaga. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Basta kumikilos na lang ako kung anong utos ni mama. Mabuti na lang, naligawan mo ako. Kahit paano, masaya ako kapag kasama kita. Hindi alam ni Trina kung anong nagustuhan ni Jaime sa kanya. Maganda siya pero hindi naman sobrang ganda. Singkit ang mga mata, matangos ang maliit na ilong at makapal ang pang-ibabang labi. Kung may isang katangian na medyo kakaiba, yung malalim lang niyang dimples. Hanggang balikat lang ang buhok niya at tamad pa siyang suklayin. Sabi ng iba, gusto raw ng mga lalaki ang mahabang buhok, pero hindi naman mahaba ang sa kanya. Bakit mo ba ako nagustuhan? Tanong niya rito. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito sa tanong niya. Kailangan pa bang sagutin yan? Siyempre, oo. Nagulat lang din ako na ako palang gusto mo. Magkakilala tayo nung bata pa pero hindi naman tayo close. Grade 2 lang kita naging kaklase. Saka alam mong pinagtatawanan ako sa klase kasi ang bagal kong magbasa. Pigil ang ngiting ipinakita ni Jaime sa kanya. Hindi ko rin alam. Gusto kita eh. Gusto ko ng batang puso ko, Trina. At ngayong nagkita ulit tayo, gusto pa rin kita. Umiwas na lang siya ng tingin. Kinakabahan si Trina. Yan na naman siya. Alam na alam kung paano guguluhin ang kanyang damdamin. Tumikhim na lang si Trina at iniba na naman ang usapan. Nung naging kaklase kita, manghang-mangha ako sa'yo. Top 1 ka palagi pero iniisip ko na sip-sip ka rin kaya ka palaging top 1. Ang mama mo nasa school palagi at tumutulong kaya pakiramdam ko sip-sip lang kayo. Biglang natawa si Jaime at nangalumbaba. Grabe, ang bitter mo dyan ah. Ganyan ang iniisip mo sa amin ni mama. Hindi mo matanggap na matalino talaga ako. Hindi mo ba alam na president ng overall PTA dati ang mama ko kaya palaging nandoon? At anong sip-sip? Sa tingin mo talaga tong katalinuhan ko sa pagiging sip-sip ko lang nakuha? Ngumiti si Trina, natutuwang tuksohin ang kanyang boyfriend. Oo, sip-sip? Lumapit ito at bumulong sa kanya. Sa'yo lang ako sip-sip, Trina. Napalingon agad siya rito. Napatingin agad ito sa labi niya kaya tinulak niya sa noo. Ang dumi ng utak mo. Mahinang humalakhak si Jaime. Ha? Anong ginawa ko? Painosente pa pero lasing na namang tinitingnan ang labi ni Trina. Adik na. Pero hindi niya pa rin naman maitatangging siya rin. Hindi mawala sa isip niya ang pakiramdam. Para siyang lalagnatin. Napalunok si Trina at nanghihinang itinulak ito sa dibdib. Lumayo ka nga. Baka mapag-usapan tayo na sobrang naglalampungan. Ano naman, boyfriend mo naman ako. Walang masama dito. Titig na titig si Jaime sa kanyang mga mata. Kahit na mga bata pa tayo, pangit tingnan, boundaries. Ngumuso pa ang binata. Ikaw ang unang lumampas sa boundaries na sinasabi mo dyan. Napakagat na lang si Trina sa labi. Aaminin niyang mapusok talaga sila simula nang maging sila ni Jaime. Pero wala na siyang balak pigilan yon. Dahil kahit na hindi siya sigurado sa magiging resulta, iniisip niya na paraan na ang pagtakas mula sa lahat ang pakikipagrelasyon niya kay Jaime. Mainit ang hapon nang hawak ni Trina ang maliit na pregnancy tests sa loob ng banyo. Buntis siya at inaasahan niya na yon. Ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Jaime at pareho nilang alam na hindi sila nag-iingat. Kinagabihan, nakipagkita siya kay Jaime sa kanto.
Nakahawak ito sa bagong motor. Nakangiti ang binata nang makita siya, kaya napangiti rin siya. "Oh, bakit ang seryoso mo?" tanong nito. "Jaime," mahina niyang tawag. Napansin agad ng binata ang boses niya. "Bakit? Anong nangyari?" Nilabas niya ang tests mula sa bag. Inabot niya yun dito. Nanlaki ang mga mata ni Jaime at saglit itong natahimik. Medyo natakot si Trina na baka tumalikod ito. Baka sabihing problema lang yon at iiwan siya nito. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. "Kung ayaw mo, kung hindi mo kaya, naiintindihan ko naman." Huy! Agad nitong sabi. "Hindi yun. Ano ka ba? Anong sinasabi mo? Trina, anak natin yan. Pananagutan kita. Siyempre, hindi ko kaya na harapin mo to ng mag-isa." "Ano?" Napangiti si Jaime. "Pananagutan kita, hindi kita iiwan. Kahit bata pa tayo, kakayanin ko. Magtiwala ka lang sa akin ha. Maraming magagalit pero asahan mong palagi na akong nasa tabi mo ngayon. Ako na ang magiging pamilya mo at ang anak natin." Nangilid ang luha ni Trina. Padalos-dalos ang kanyang desisyon at walang kasiguraduhan. Subalit pakiramdam niya, tama lang ang pinili niyang lalaki. Dahil si Jaime, hindi siya iiwan at ipinangako sa kanya ang isang masayang pamilya. "Sigurado ka?" tanong niya sabay tulo ng luha. "Oo naman," sagot nito agad at pinunasan ang kanyang pisngi. "Takot din ako, pero mas takot akong isipin mong mag-isa ka rito." Niyakap niya na lamang ito. "Unahin nating sabihin sa mama mo," sabi ni Jaime kinabukasan. Kinabahan si Trina. Sa lahat ng tao, si Vina ang pinakaayaw niyang harapin pero kailangan. Pagpasok nila sa bahay, nadatna nila itong nakaupo sa monoblock chair, hawak ang cellphone. "Oh, bakit may kasama ka? Sino yan?" agad nitong tanong. Ramdam ni Trina ang panginginig ng kanyang kamay. "Ma, boyfriend ko po." "Ano? Hindi ba't sinabi kong wag ka munang mag-boyfriend? Haliparot ka. Pinag-aaral kita." Napakagatlabi si Trina at ayaw nang magpaligoy-ligoy. "Buntis po ako." Unti-unting bumaba ang cellphone ni Vina at mas lalo itong nagalit. "Ano? Ma..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang tumayo si Vina at mabilis na lumapit. Nanlilisik ang mga mata nito at malakas siyang minura. Tumaas ang kamay ni Vina pero walang dumapong sampal sa mukha niya. Pagmulat niya, si Jaime ang nasa harap at siya ang sumalo ng sampal. "Jaime," bulong niya. Dahan-dahang humarap sa kanya ang binata. "Okay ka lang?" Hindi siya nakasagot. Handa talaga siyang protektahan ni Jaime. Wala itong pakialam sa kahit na ano basta maging maayos lang siya. Hindi umatras si Jaime. "Ako po ang tatay ng dinadala niya." "Walang hiya ka. Sinira mo ang anak ko." "Hindi ko po siya sinira," sagot ni Jaime at matigas ang boses. "Mahal ko po siya." "At ikaw?" sigaw ni Vina sa kanya. "Napakaburara mo na nga. Nagpabuntis ka pa. Kalat ka sa bahay, engot ka sa buhay. Hindi ka nga marunong maglinis at mag-aanak ka pa. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo." Galit ang mukha ng boyfriend niya at pilit siyang inilalagay sa likod nito. "Tama na ho. Simula bata pa si Trina, puro lait na lang ang naririnig niya sa inyo. Walang utak, burara, walang silbi. Lahat na lang." Nanigas si Trina. Hindi niya kailanman nasabi lahat ng problema niya kay Vina. Hindi niya ito nakumpronta. Kaya hindi niya alam ang mararamdaman ngayong si Jaime ang nagsasalita para sa kanya. "Wala po kayong alam sa anak ninyo," patuloy pa ni Jaime. "Hindi niyo alam kung gaano siya nagsisikap, kung gaano siya kabait, kung gaano siya nasasaktan at nagtitiis dito." "Hoy! Bastos ka!" sigaw ni Vina. Ngumisi si Jaime sa mama niya. "Hindi po ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Saka bastos lang po ako sa bastos sa akin. Lumaki po akong magalang pero hindi ho nagpapatapak sa masahulang ugali sa akin." Nanginginig ang kamay ni Trina. Parang gusto niyang hilahin si Jaime. Pero may bahagi sa kanya na gustong marinig ang lahat. Gustong may magsabi ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin. "Masaya po akong buntis si Trina," sabi pa ni Jaime na mas lalong ikinagalit ni Vina.
Kasi sa unang pagkakataon may dahilan ako para ilayo siya rito at pasayahin siya. Parang nawalan ng hangin si Trina. Hindi niya napigilang mapaluha. May taong gusto siyang pasayahin. Hindi lang gamitin, utusan o sigawan. Gusto talaga nito na pasayahin siya at isalba siya sa buhay ngayon. Minura pa ulit siya ni Vina. Akala mo aasenso ka dyan? Magsasawa ka rin dyan. Tingnan mo yung Trina na yan. Walang utak sa buhay, burara pa sa bahay. Bawat salita dumadapo kay Trina. At bawat salita may kaunting katotohanan na alam niya. Oo, mahina siya minsan. Hindi siya mahusay sa gawaing bahay. Marami siyang pagkukulang at hindi niya itatanggi yun. Aalis na po kami, sabi ni Jaime. Walang pakialam sa mga sinasabi ng mama niya. Salamat kahit papaano sa pagpapalaki kay Trina. Pero kung ganitong buhay lang po ang ibibigay ninyo, mas mabuting kunin ko na lang din po siya. Napasinghap si Trina nang pinagbabato sila ni Vina ng kung ano-anong gamit. Kaya nagmamadali na siyang umalis. Magulang niya si Vina, mahal na mahal niya ito noon pero pagod na siya. Kaya sa pagkakataong yon, hindi niya napipiliing lumingon pa. Madilim na nang makarating sila sa bahay ng mga magulang ni Jaime. Mahigpit pa rin ang hawak nito sa kamay ni Trina habang naglalakad sila papasok sa makitid na gate. Maayos ang bahay at medyo may kalakihan. Okay ka lang? Bulong ni Jaime. Tumango siya. Pero magagalit sila. Binuksan nito ang pinto. Ayos lang, nandito ako sa tabi mo. Jaime? Gulat na sabi ng ginang na mukhang ina ng kanyang boyfriend. Bakit ngayon ka lang? Sino yung kasama mo? Ma, panimula ni Jaime. May sasabihin po ako. Buntis po si Trina at ako po ang ama ng bata. Napahawak si Trina sa laylayan ng damit. Kinakabahan talaga siya ng sobra. Hindi niya pa naman nakikilala ang mga magulang nito. Hindi niya alam kung ano ang opinyon ng mga ito tungkol sa kanya. Biglang ibinagsak ng ama ang tasa sa mesa. Hindi naman nabasag pero malakas ang tunog na yon. Jaime, nag-aaral ka pa? At honor student ka pa naman, singit ng kanyang ina. Ito ang inaatupag mo? Parang gusto nang lumiit ni Trina sa kinatatayuan niya. Hindi siya sanay mapahiya sa bahay ng ibang tao. Sa bahay nila, puro sigawan at gulo. Pero sa bahay ng kanyang boyfriend, iba ang hiya. Mas matalim at mas tumatagos. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi ikaw ang kausap ko. Sabi agad ng ina ni Jaime nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Napakurap si Trina. Parang bumalik siya sa dati. Isang anak na walang boses sa sariling tahanan. Ma, wag naman ganun, sabi ni Jaime. Mahal ko po si Trina. Wag niyo po siyang tratuhin ng ganyan. Bakit? Mali ba ako? Sagot pa ng ina ni Jaime. Pinalaki ka naming maayos para makapagtapos. Tapos mag-uuwi ka ng buntis na babae? Naramdaman ni Trina ang kirot sa dibdib. Sa tono ng mga magulang ng kanyang boyfriend, isa lang siyang pabigat, pasanin at problema. Mamahal ko po siya. Irespeto niyo naman po si Trina. Mariing sabi ni Jaime. Hindi sapat ang mahal, sigaw ng ama nito. Pera ang kailangan sa anak, responsibilidad. Kaya nga po pananagutan ko, giit pa ni Jaime. At paano? Singit ng ginang. Nag-aaral ka pa. Tahimik lang si Trina. Hindi niya alam kung saan titingin. Pakiramdam niya, dapat ay umalis na lang siya. Baka mas mabuti kung bumalik na lang siya sa kanila. Pero naalala niya ang bahay nila. Siguradong hindi na siya tatanggapin ni Vina. Magtatrabaho ako kung kailangan, sabi ni Jaime at lalong hinigpitan ang hawak sa kanya. Ako magtatrabaho para sa mag-ina ko. Hindi ako papayag na gaganituhin niyo lang si Trina. Ang dami na niyang pinagdaanan. Kung ayaw niyo kaming tulungan, okay lang. Magtatrabaho na lang ako. At sa tingin mo talaga makakahanap ka ng maayos na trabaho sa lagay mo na yan? Hindi. Mabilis na sagot ng ama nito. Tatapusin mo ang pag-aaral mo. Natigilan si Trina.
Nakikita niyang nahihirapang magdesisyon ang mga ito para kay Jaime. Gayunpaman, nakikita niya pa rin ang pag-aalala na baka mas lalong masira ang buhay ng anak kung pababayaan lang. Kung nandyan na ang bata, nandyan na, sabi nito. Pero hindi ibig sabihin ay titigil ka sa pag-aaral. Doon natahimik si Jaime. At ikaw, ngayon lang tumingin ang ginang kay Trina. Kung titira ka rito, kailangan marunong kang makisama. Naiintindihan mo ba yon? Kinakabahang sumagot si Trina. Opo, hindi niya alam kung bakit nanginginig ang boses niya. Ang gusto niya lang ay matanggap siya kahit kaunti. Dalhin mo sa kwarto ang girlfriend mo, sabi ng ina ni Jaime. Bukas natin pag-uusapan ang dapat gawin. Magpahinga na tayong lahat. Tumataas lang ang dugo ko sa inyo. Pagpasok niya sa kwarto ng binata, sakalang nakahinga si Trina. Lumapit si Jaime sa kanya. Sorry. Bakit ikaw ang nagsasorry? Namungay ang mga mata nito. Dahil nasigawan ka. Napailing siya. Sanay naman akong masigawan. Okay lang, Jaime. Agad itong napakunot noo. Huwag mong sabihin yan. Kasi hindi ka dapat sanay. Dinala kita rito para itakas sa pudar ng nanay mo. Kaya gusto ko na maging maayos ka rito. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ganoong klase ng lambing. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Magiging okay din tayo rito. Pangako, kapag hindi naging okay, kaunting tiis lang ah. Gagawa ko ng paraan kahit anong mangyari. Hindi ko gustong nahihirapan ka. Sa mga unang araw, napansin niyang maagang gumigising ang buong bahay. 5:00 pa lang may nagluluto na, nagwawalis at naghahanda ng baon. Hindi siya sanay. Sa bahay nila noon, kung sino lang ang magising, kung sino lang ang may gana, kung sino lang ang sisigawan. Tanghali na rin naman kasi magising ang mga kasama niya sa bahay. Trina, kumain ka na, tawag ni Jaime. Lumabas siya ng kwarto. Nasa mesa ng almusal, umupo siya ng marahan at medyo nahihiya pa. Magdasal muna, sabi ng ama ni Jaime. Nagulat siya roon. Wala naman kasing ganoon sa bahay nila. Agad yumuko ang lahat, kaya sumunod siya kahit alanganin. Hindi siya sanay sa pamilyang sabay kumakain, lalong hindi siya sanay sa nagdarasal. Sinubukan niyang bumawi sa gawaing bahay. Late siyang nagising kanina at walang ginawa, kaya siya nang naghugas ng mga plato matapos kumain. Nasa school ng kanyang boyfriend kaya nakakahiya kung mananatili lang siya sa kwarto nito buong araw. Ako na dyan, sabi ng ina ni Jaime. Ako na po, mabilis niyang sagot. Kinuha niyang sponge, tahimik siyang naghugas. Kinakabahan siya sa bawat plato. Naramdaman niya kasing nakatingin ang ina ni Jaime. Ang dami pang sabon niyan, ayusin mo ang paghugas. Malamig na sambit ng ina nito. Banlawan mo ng maayos, malagkit pa yan. Opo. Inulit niya ng mas maingat. Kumunot pa rin ang noo ng ginang. Hindi ganyan, isa-isahin mo. Opo. Lumipas ang mga araw, mas pinakita niyang kaya niyang makisama. Nagwawali si Trina, naglalaban ng mga damit nila ni Jaime. Nag-aayos ng higaan, nagluluto minsan kahit sinaing lang. Lahat ay sinusubukan niya. Pero ramdam ni Trina na ayaw talaga sa kanya ng mama ni Jaime. Hindi man ito sabihin ng direkta. Naroon sa tingin, buntong hininga, sa paraan ng pagkuha ng gamit kapag siya ang gumamit, at sa paglinis ng lugar na nilinis niya na naman. Ang mama mo sobrang mitikulosa, no? Hindi niya napigilang sabi kay Jaime habang magkatabi sila sa kama. Tumango naman ito. Oo, ganun talaga yon. Sobrang obses sa kalinisan. Mabait naman yun. Ayaw lang talaga ng makalat. Bigla tuloy siyang kinabahan. Burara pa naman siya sa gamit. Pakiramdam niya ay aayawan siya nito kapag nalaman yon. Pero nagsisikap man siyang gawin ang lahat para mapabuti ang lagay niya sa bahay na yon, may mga nangyayari pa rin talaga na hindi niya sinasadya. Nasabit? Lumakas ang boses ng ina ni Jaime. Hindi ka ba maingat? Damit ito ng anak ko. Napayuko si Trina. Pasensya na ho.
Alam mo bang mahal yan? Hindi ka talaga sanay mag-ingat ano? Halata naman sa mga galaw at kilos mo. Halatang tamad ka. Nagpapakitang tao ka lang dito. Napayuko siya. Bawat salita, pamilyar talaga sa kanya. Parang naririnig niya tuloy si Vina. Hindi niya makita ang sinasabi ng kanyang boyfriend na mabait naman ang ina nito. Napailing ang ina ni Jaime. Kung sa gamit pa lang ay ganyan ka na, paano pa sa bahay? Paano na lang kapag nakatira na kayo sa iisang bahay ng anak ko? Baka hindi mo pa maayos. Hindi na lang siya sumagot. Pero gusto niya talagang umiyak. Pinigilan niya lamang dahil baka isipin nito na nagpapaawa siya. Sorry po, mahinang usal ni Trina. Puro ka sorry. Wala ka bang alam gawin na maayos? Hanggang sa kinuha nito ang damit mula sa kanyang kamay. Ako na dyan. Huwag mo nang hawakan ang mga damit ng anak ko. Sinisira mo lang eh. Pagpasok niya sa banyo, saka siya umiyak. Bakit kahit saan siya pumunta, parang mali pa rin siya. Hinawakan niya ang tiyan. Nandun pa lang ang batang hindi pa niya nakikita. Pasensya ka na. Parang alam ko na agad na hindi ako magiging mabuting ina sa'yo. Ginamit kita para lang makatakas sa buhay na meron ako. Sa halip na iahon ko ang sarili ko sa sarili kong pagsisikap. Lumipas pa ang mga buwan, ganun pa rin ang trato sa kanya pero nagtiis siya. Mas lumalaki ang tiyan niya at mas bumibigat ang katawan. Pero patuloy pa rin siya sa gawaing bahay. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ayaw niyang masabihang palamunin lang siya. Trina, pahinga ka muna, sabi minsan ng ama ni Jaime nang makita siyang nagwawalis. Tipid siyang napangiti. Ayos lang po. Buntis ka. Malaki na yung tiyan mo. Napahaplo siya sa tiyan. Nakakahiya pong walang ginagawa. Saka wala pa pong trabaho si Jaime. Inaasa pa po namin ang buhay namin sa inyo. Kaya nakakahiya po na wala akong gagawin. Napatingin ito sa kanya ng matagal. Parang may gustong sabihin pero tumango na lamang. Basta dahan-dahan lang. Kapag masama ang pakiramdam hayaan mo na lang. Saka yung si Hilda, kapag may sinasabi, hayaan mo na. Kaya nyo yan ni Jaime. Kaunting kabutihan lang yon, pero halos maiyak na siya. Dahil sa mundong kinalakihan niya, bihira ang ganoong tono na ginagamit sa kanya. Lumipas pa ang mga buwan at nanganak na siya ng isang batang babae. Mika ang pinangalan nila sa anak nila at nakita niyang mas lalong naging porsigido si Jaime para sa kanila. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Trina kahit matagal na nilang alam na darating. Ang araw ng pag-alis ni Jaime para pumasok sa PMA. Mula nang matanggap ito, halo-halo na ang nararamdaman niya. Proud siya para rito dahil hindi biro ang makapasok doon. Alam niyang pinaghirapan yon ni Jaime. Pero sa likod ng pride na kanyang nararamdaman, natatakot talaga si Trina. Dahil ibig sabihin nun, maiiwan siya sa bahay ng mga ito. Maiiwan siya sa bahay ng mga taong hindi pa rin niya lubos na maramdaman na tahanan niya. Nasaan yung medyas ko na kulay itim? Tanong ni Jaime. Napatayo siya kaagad. Ako nang maghahanap. Hindi, okay lang. Pero hinanap na niya sa drawer. Gusto lang niyang may ginagawa. Gusto niyang maantala kahit kaunti ang oras. Eto sabi niya nang makita. Salamat. Nang ibinigay niya yon, bigla siyang hinila ni Jaime palapit. Uy, galit ka ba? Napakunot noo siya. Aha? Kanina ka pang tahimik. Napabuntong hininga si Trina. Hindi ako galit. Takot lang. Siyempre, doon ka na ng ilang buwan, ilang taon. Bakasyon lang kita makikita. Mamimiss kita. Lumambot ang mukha ni Jaime. Ako rin, mamimiss din kita. Huwag kang mag-alala. Kapag may pagkakataon, hindi ko palalagpasin para makauwi sa inyo. Kapag may gusto ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa mga magulang ko. Ganyan lang sila pero mababait talaga sila. Napatingin siya rito. Kahit na, iba pa rin kapag nandito ka. Hindi naman nila ako anak. Pasensya ka na. Pero hindi mo kailangan mag-alala. Pagbalik ko, babawi ako sa'yo. Pakakasalan kita. Kailangan ko lang talaga to para sa future nating dalawa pati na rin sa anak natin. Hinalikan ni Jaime ang kanyang noo. Napapikit siya at dinama ang halik na yon. Sa labas, naroon ang mga magulang ni Jaime.
Handa na ang sasakyan ng tiyuhin nito na maghahatid. "Bilisan ninyo!" tawag ng ama ni Jaime. Lumabas sila, karga ni Trina si Mika. Tahimik lang ang bata at nakadikit sa balikat niya. Lumapit si Jaime sa anak. "Behave ka! Magpapavideo ka palagi sa mama mo para panonoorin ko na lang." Napangiti si Trina kahit naiiyak. Hindi pa nga nakakaintindi. Pagkatapos nun, niyakap siya nito ng mahigpit. "Tiisin mo muna. Kapag okay na, mas magiging masaya at maginhawa tayo. Kapag may kailangan ka, tumawag ka lang. Kapag may problema ka, sabihin mo. Kapag pinapaiyak ka nila..." "Jaime, pigil niya rito. Umalis ka na bago ako umiyak. Mas lalo lang ako naiiyak sa mga sinasabi mo." Napangiti ito pero nakita niya rin na namumula rin ang mga mata nito. Pagbitaw nito sa yakap, para bang may kung anong nahugot sa loob niya. Sumakay si Jaime at kumaway. Sa mga lumipas na buwan na wala sa tabi niya si Jaime, hindi niya alam kung may pagbabago ba ang pagtingin sa kanya ng mga magulang nito. Pero siguro dahil na rin kay Mika, nagigiliw naman kasi kahit papaano ang mga ito sa apo. "Samahan mo ko mamalengke, Trina. Iwan mo muna si Mika kay Jenna," saad ng ina ni Jaime. Umawang ang bibig niya. "Apo?" Napabuntong hininga ito. "Sumama ka sa akin para mas matuto ka sa pamamalengke. Saka para masanay ka rin, para kapag nasa iisang bahay na kayo ni Jaime, ipapakilala rin kita sa mga may-ari ng tindahan doon na suki na ako. Bibigyan kanila ng tawad." Agad siyang kumilos para magbihis. Napangiti si Trina. Marunong naman siyang mamili sa palengke. Pero malaking bagay sa kanya na isama ng ina ni Jaime. Naturuan siya nito sa mga ganoong bagay. Habang namamalengke, mataman niyang inoobserbahan ang ginang. Napapangiti siya kapag talagang nakakatawad ito. Ang dami pala nitong kilala roon. Halatang mabait nga dahil magiliw namang makipagkwentuhan sa iba. Doon niya na-realize na galit ito ng una kasi nga ang pangit naman na nabuntis agad siya ni Jaime. Pareho lang silang mga bata pa. Wala pang napapatunayan sa mga buhay. "Aba, ang walang utang na loob na ito nandito ka pala. Ano, ginagawa kang alila dun sa pamilya ng inasawa mo?" Boses yon ng kanyang ina na si Vina. Umawang ang bibig ni Trina. Mama, pagkatapos ng ginawa niyo sa akin nang walang hiyang nakabuntis sa'yo, sinasabi ko talaga sa inyo, maghihirap kayo. Sinusumpa ko, talagang nagawa mo kong iwan? Hindi ka tatagal dyan, lalabas ang ugali mo. Tamad at burara ka naman eh. Hindi magtatagal ang mga taong kasama mo ngayon sa'yo. Ang hina pa ng utak. Humigpit ang hawak ni Trina sa bayong. Gusto niya nang umalis, pero iniwan siya roon ng ina ni Jaime. May binili pa kasi ito sa loob na nakalimutan lang. "At sino ka naman?" Boses naman yon ng ina ni Jaime at agad na lumapit kay Trina. "Bakit ka ganyang magsalita sa kanya?" "Ako ang nanay niyan. Walang kwenta yung kinupkup ninyo. Burara at tamad talaga yan. Kung walang pokpok, walang baon. Saka mahina ang utak niyan. Mapapagod at magsasawa lang kayo dyan." Pagpapahiya pa ni Vina sa kanya. Parang dudugo na ang labi ni Trina. Nangilid ang kanyang mga luha. Mahal naman niya ang kanyang ina at kahit papaano ay may natitira pa. Pero kailangan ba talagang ipahiya siya ng ganoon? "Nakakahiya lang yan. Kung ako sa inyo, palayasin nyo na yan," sambit pa ni Vina. "Bakit naman?" tanong ng ina ni Jaime at nakataas ang kilay na nakatingin sa mama niya. "Hindi ba dapat ikaw ang mas mahiya? Ikaw tong nagpalaki sa anak mo tapos tatawagin mong tamad, burara at mahina ang utak. So ibig sabihin, kahihiyan mo yan bilang magulang at hindi ng anak mo." Umigting ang panga ng mama niya. "Anong sinabi mo?" Hinawakan ni Trina ang braso ng ina ni Jaime. "Tita, tara na po." "Oo, tara na. Ayokong makipag-usap sa mga walang kwentang tao." Sumakay na agad sila sa naparang tricycle. Pagdating sa bahay, sobrang tahimik nilang pareho. Hiyang-hiya si Trina sa nangyari kanina. Tita, hugasan ko na po ba itong manok?
Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang padabog nitong nilapag ang kutsilyo. Mama nang itawag mo sa akin. Huwag mo nang tawaging mamang ingrata mong nanay ha. Makinig ka sa akin, Trina. Kailangan ayusin mo ang buhay mo. Anak ko si Jaime. Pero kailangan may backup plan ka pa rin para sa sarili mo. May tiwala ako sa pagpapalaki sa anak ko. Pero hindi ko siya kukonsintihin kapag nagkamali siya sa'yo. Kaya matuto ka sa buhay para kapag naiipit ka na sa isang sitwasyon, alam mo kung paano umalis. Hindi mahina ang utak mo. Sipagan at ayusin mo lang palagi. Lahat naman ng bagay ay pinaghihirapan yan. Naiinis pa rin ako sa desisyon ninyong dalawa ni Jaime kasi mga bata pa kayo. Pero ngayon, naiintindihan ko ng anak ko kung bakit atat na atat siyang panagutan ka. Kaya habang inaayos namin ang anak namin para sa inyo, tulungan mo rin ang sarili mo. Ipamukha mo sa nanay mo na makapalang mukha na hindi ka magiging katulad niya. Naiintindihan mo? Kapag hindi ka umayos, hindi kita papansinin ng ilang taon. Pinilit pang pigilan ni Trina ang mga hikbi. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na niya kaya. Umalpas na yon kasabay ng kanyang mga luha. Talaga po? Mama na pong itatawag ko sa'yo? Oo nga, at huwag ka nang umiyak dyan. Sabi ko magpakatatag ka. Ayusin mo ang buhay mo. Mabuhay ka sa gusto mong paraan. Saad pa ng ina ni Jaime. Mas lalo siyang naiyak. Pwede pong yumakap? Napairap ito at hinila siya. Abay syempre, yumakap ka na. Batang to. Oo, ano ba naman yung nanay mo? Napakawalang hiya ng ugali. Kalimutan mo na yon. Dito ka na lang. Gamitin mo ang pagkakataong to para maging maayos, ha? Tumango siya ng sunod-sunod. Parang yun ang unang beses na talagang nawala lahat ng dinadala niyang bigat simula bata pa. At sa pagkakataong yon, hindi pa man ganap na maayos ang lahat. Alam niyang dinala na siya ng Diyos sa tamang pamilya na mararamdaman niyang tanggap at minamahal siya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na nasa kamay ng mga magulang ang unang pagkatuto ng kanilang mga anak. Kaya sana ay mabigyan ng bawat bata ng maayos na pundasyon na makakatulong para maging matatag ang kanilang mga pagkatao. Muli ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.